Tatalakayin ko po ngayon ay ang part 2 ng topic na God's Calling in Your Life. Last time po, niliwanag ko sa inyo yung na-realize ko na ang Diyos ay nagpapadala ng mensahe sa mga lingkod niya. Kasi palaging, una, may problema ang tao. Pangalawa, may problema sa tao ang Diyos na apektado pati kalagayan ng kanilang kaluluwa. Well, kapag pinag-aralan po ninyo ang Bible sa pasimula pa lang sa Book of Genesis, pinakita na ang Diyos ay mayroon pong perfect plan na sa tao. Kaya lang, mayroon pong sumira sa perfect plan na ito. Ano po ang sumira? Ang pinakasimpleng sagot ay ang pagsuway sa batas ng Diyos. Tinatawag po itong kasalanan. Well, pinarealize po sa akin ng Holy Spirit na kahit alam nating tinukso lang sina Eva at Adan ng devil, mayroon pa rin silang magagawa kung ayaw nila talagang matukso. Kung pinili lang nilang sumunod, tignan niyo po yun, kung pinili lamang nilang sumunod sa batas o sa ipinagbawal ng Diyos, na huwag nilang kakainin yung pinagbabawal niyang bunga ng puno sa gitna ng Garden of Eden. Hindi sumiklab ang galit at parusa ng Diyos sa kasalanan, na paghihirap, kasamaan, at eventually, kamatayan. Sa mga hindi pa po masyadong nakakakilala sa Diyos, na lumalang sa ating lahat, ganyan niya po inumpisahan ang pagpapakilala niya kung gaano niya kinakamuhian ang kasalanan na parang pinaglalaruan lamang ng mga tao sa mundo. Imaginin po ninyo, hindi naman sila pumatay ng tao, di po ba? Katulad ng nababalitaan natin ngayon. Pero pagtikim o pagkain lang nila ng isang bunga, sumiklab ang natural na pagka-Diyos ng Diyos, na nagsasabi na noon pa na banal siyang Diyos. Ang salita niya ay banal. Ang salita ng banal hindi nagbabago magpakailanman. Walang banal na Diyos, kailanman hindi magbabago sa kanyang kinakamuhian. Ang anumang uri ng kasalanan, kahit po gaano kaliit ang tingin ng tao sa pagsuway sa inutos na niya, ganyan ang nararamdaman niya. Diyan po sa simpleng halimbawa ng pagsuway nila Eva at Adan sa utos ng Diyos, nakurap na po ang lahat ng salinlahi mula sa mga unang tao hanggang sa pagbalik muli ng Panginoon, kung saan dadagitin po niya ang mga matatagpuan niyang nananatiling sumusunod sa Kanya. At iiwan naman niya dito sa mundong ito na eventually ay tutupukin niya ng apoy kasama ang lahat ng nagmamahal dito kaysa sa Kanyang kaharian. Well, again, kilalanin po nating mabuti ang nature o ang karakter mismo ng Diyos na ipinahayag na hindi siya nagbabago magpakailanman. Well, si Eva at Adan, kumain lang sila. Hindi naman araw-araw, kumain sila ng bunga ng puno na kanyang ipinagbabawal. Well, ano pong nangyari? Ang parusa, ang galit ng Diyos ay dumaloy hanggang sa atin ngayon. Kaya lumala ang kasamaan ng tao. Now, bakit lumala? Kasi mas minamahal, mas nagugustuhan ng mga tao ang gawi
o takbo ng buhay ng tao sa mundo kaysa sa buhay ng mga tagalangit. Kaya mula po sa simpleng pagsuway ni Adam and Eve ay nadagdagan ng mas matitindi pang kasalanan, mas matitindi pang kasamaan na naglipa na sa ating mundo, lalo na ngayon sa klase ng nangyayaring digmaan sa bansang Israel. Now, bakit may digmaan? Well, kasi mayroong kasamaan. Bakit mayroong kasamaan? Kasi may kasalanan na hindi maiwan-iwan ang tao. May kasalanan na hindi pagsunod sa Diyos na banal. Kaya mayroon pong tinatawag na espiritu ng mga demons na mas pinili ang mga tao kaya nakubkob o na-conquer sila sa pamamagitan ng paggawa ng masama at kinamumuhian ng Diyos. Sabi ko nga, pag tinignan mo, yun lang ang dahilan, hindi po ba? Yun lang ang pinagsimulan. Kinain ni Eva at Adan ang bunga na ayaw ng Diyos na kainin nila. Well, again, wala pong sinabi sa Bible na marami silang kinain at paulit-ulit silang kumain ng kumain araw-araw nito. Hindi po. Isang beses lang ang sinabi sa Bible. Yun pong isang beses na pagsuway sa Diyos na perfect, apektado na ang lahat ng kasalanang iyon. Kaya po dumaloy ang pagdurusa sa lahat ng lahi hanggang sa atin ngayon. Well, since hindi po nahinto ang pagpili ng tao sa kasalanan at patindi ng patinding kasamaan, anuman na hindi nahihinto na kasalanan ay katulad po ng isang sakit. Yan po yung pinakita ng Panginoon sa akin Katulad siya ng isang sakit na lumalala hanggang magbulid ito sa kawalan, pareho sa kamatayang pisikal at kamatayang espiritual sa impyerno na walang labasan. Hindi ito alam ng marami kasi hindi po nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero gusto ko pong makita ninyo na ganyan po kabigat ang parusa. Kaya kung manonotice po ninyo, para po akong sirang plaka sa araling ito. Alam ko po yun Kaya lang ito po ang mabigat o burden na inilalagay palagi ng Panginoon sa aking puso. Every time ako nag-uumpisa gumawa ng mensahe. Kasi nga sabi niya sa akin, ang lahat ng turong magaganda na gusto ng tao sa Bible. Totoo naman yun. Makukuha nila yung pangako ko. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi alam ng mga tao na gusto ang ganong mga aralin na mayroong pipigil para hindi matanggap ang lahat ng pangako ko. At ito po ay ang lagi kong tinatapik o dinidiscuss, ang kasalanan. Tinawag po ako ng Panginoon, yan po nakikita ko na itong parte ng paghahayag na ito, dito niya po ako tinawag. Diinan, ipaalala na hanggat mayroong nagro-rule na kasalanan po sa ating buhay, yaang mga pinangako ng Panginoon sa kanyang salita ay hindi po natin matatanggap ng tuluyan o buo. Yan po yung pinakamahalagang mensahe na gusto ko pong matatak sa inyong isipan. Walang totoo po. Buong buo po ang aking minimithi sa inyong lahat. Ang maakay kayo sa pagsunod
sa Diyos na tunay po na tumatawag sa inyo. Kaya yan po ang title ng topic na ito, God's Calling in Your Life. Napaka-importante po niyan. Marami ang mga tao na marami ang dream na iniisip nila na yun ang calling nila. Pero ang totoo pong calling ng Diyos, una sa lahat, bago matupad ang anumang calling na pinaniniwalaan ng tao, ay ang matupad muna ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Wala daw pong calling na tinatawag ang tao na matutupad ng tunay na makakalugod sa Kanya, maliban na ang lahat ng tao ay una munang makasunod sa pagtawag niya na sumunod sa Kanya. Yun po yun eh. Sabi ko nga, itong mensahe ng Panginoon para siyang fire sa aking mga bones. Ayaw po akong patulugin. Kundi paulit-ulitin ang mahalagang aral na ito. Well, alam niyo po, sa edad ko na 72, ang isa sa maliwanag na nakita ko sa karamihan ng tao ay hindi sila aware sa calling ng Diyos sa buhay nila. Pwede nyo rin tanungin ang sarili nyo ngayon. Tanungin nyo, aware ba ako sa calling ng Diyos sa buhay ko? At makikita nyo po ang katotohanan sa sagot ninyo. Well, ito po ang pinaunawa ng Panginoon sa akin. May mga tao na nagkakaroon naman ng mga dreams, pero hanggang pangarap o panaginip lamang. And usually, ang dream ay kapag natutulog ka. O pag gising ka naman, nagwi-wish ka lang na mangyari ang isang bagay sa buhay mo na na-imagine mo. Well, sa isang banda, kapag seryoso namang usapan na kasama ang Diyos o kasama ang plano ng Diyos, mayroon pong mga tao naman na nagkakaroon ng tinatawag na vision na natutupad nila. Pero mas marami pa rin ang walang vision o pangitain. Marami po ang hindi nakakaalam kung gaano kaimportante ang vision na ang Diyos lamang po ang makakapagbigay. Walang vision po ay pinagkakaloob ng Diyos kapag, pakinggan niyo pong mabuti ito, kapag nakita na niya, totoo, una, na mahal niyo siya. At pangalawa, handa kayong sumunod sa pagtawag niya. Diyan po nag-i-start yung vision na nanggagaling sa Diyos. Ang totoo po, hindi ko nga alam ang definition ng vision po noon. May mga libro po akong binasa para maintindihan ko yan. Hindi ko rin po talaga naintindihan ano ba yung vision. Hanggang nalaman ko lamang po ito nung nangyari na sa akin yung dapat mangyari na yun pala ay vision na binigay na sa akin ng Panginoon. Ito maganda po. Kapag tinawag ka ng Diyos, sigurado na mayroon siyang ipapagawa sa iyo. Kaya kapag nakita na niya, kapag nakita na niya na mahal mo siya talaga at handa kang sumunod sa pagtawag niya, alam niyo po ang mangyayari? Bibigyan ka niya ng vision. At ang vision na ibibigay niya, anumang larangan nito, isa lang ang pinaka-mission talaga nito. Ano po ito? Para ang mga taong maaabot nito, anuman ang propesyon o ginagawa po ninyo,
ay makakakilala at makakasunod sila sa Diyos. Yan po yung nakakalimutan ng maraming Kristiyano. Sabi niya, basta Kristiyano, kahit sino ka pa, doktor ka man, inhenyero, teacher, kung sino ka man. Sabi niya, walang tunay na tinawag ng Diyos, nakakilala sa Diyos, na hindi gagawin itong mga pinagagawa niya. So wala pong Kristiyano ang exempted dito. Kasi pag tinawag ka ng Diyos, mayroong sigurado siyang ipapagawa sa iyo. Or kapag nakakilala ka sa Diyos, mayroon siyang siguradong ipapagawa sa iyo. O diyan po nabubuo ang plano niya sa calling niya sa lahat ng tunay na nagsasabing sila ay Kristiyano. Well, yan po ang natuklasan kong pinaka-number 1 calling ng lahat ng tinatawag na believers of Christ. Kaya, nung binigyan po ako ng Panginoon ng vision, I believe noong 1997, na magiging katulad kami, meaning church po namin, magiging katulad kami ni Joseph, the dreamer sa Bible. Well, naniwala po ako dito. Kaya, kahit hindi pa ito nangyayari, in fact, that time, baon na baon pa kami noon sa maraming pangangailangan ng church. Kasi that time po, nagsisimula nga lang kami. Pero, alam niyo po, ginawa ko. Dineclare sa church na sa oras ng tagutom, yun ang po yung sinasabi ko sa oras ng tagutom, kami ay magpapakain tulad ni Joseph, the dreamer sa Bible. At kahit wala naman po kami talagang fans noon, alam niyo po ang ginawa ko? Hindi ako tumigil makapagpakain sa iba't ibang lugar. Hanggang pinalawak na po ito ng pinalawak ng Panginoon mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At ang prayer ko po, sana nga sabi ko, Lord, makagawa kami ng documentary kung paano nabuo at lumaki ang JFM o Joseph Feeding Mission ng aming church, na nagmula po sa malalim na desire ko na makapagpakain sa maraming nagugutom, especially in the last days. Sapagkat alam ko po na magkakaroon na matinding tagutom sa mga huling araw. Yan po ay kasama sa hinula sa Matthew 24. At ang pinaka-importante sa lahat, magamit din ang pagpapakain na ito para maihayag namin ang Gospel of Christ sa mga naabot ng aming feeding mission na ito. At sa lahat po ng nakikinig ngayon at interesado pong malaman ang pinagsimulan o history nito. At ganun din po ang ginagawa namin dito. Well, pwede niyo po bisitahin ang aming websites, josephfeeding.org at ang therockofmysalvation.org. At kung kayo naman po ay na-bless o mabe-bless sa makikita po ninyo, lahat po kayo ay wine-welcome namin na makapag-support sa napaka-anointed mission o ministry na ang Diyos po ang nagbigay. Na-realize ko po kasi na ang pangangailangan ng maraming tao ay hindi po nauubos at mas dumarami pa ng dumarami. Yun po ang nakikita ko ngayon. At ang totoo po, wala talaga akong balak na i-share ang tungkol dyan sa vision na binigay ng Panginoon sa akin na yan. Kaya lang, gusto ko po kayo talagang ma-inspire. Gusto ko po i-assure sa inyo na napaka-great ang plan ng Diyos sa buhay ninyo.
Naalala ko po kasi na sabi ko nga kung merong magsasabi sa akin noong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon na ganyan. Magsasabi sa akin na alam mo, Emerita, napaka-great ng plan ng Diyos sa buhay ninyo. Talagang hindi po ako maniniwala kasi kilala ko yung sarili ko Pero ang maganda, binigyan ko po ng puwang ang pag-ibig ng Diyos sa akin, kaya tinanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hindi lang sa bibig, kundi sinapuso ko ito at isinagawa ko po. Kaya hanggang ngayon ay naririto rin po ako. Kaya, na totoo lang, habang sinasabi ko yon, naririnig ko po ang Holy Spirit na parang sinasabi niya, o sabihin mo rin ito sa kanila, Emerita. Sabi niya, mayroon din siyang malaking plano po sa buhay ninyo. Walang totoo po na natuklasan ko na hindi bigla, nabuo kaagad yung mga pinapakita ng Panginoon. So nagsisimula talaga ang lahat ng maganda at lahat ng fulfilling sa life po natin. Kapag ang nauuna sa interes natin, sa buhay natin, ay ang pagkakilala sa Diyos at pagsunod sa gusto niya. Yan po yan Yan po yung natupag ko, hindi lang po ako nangarap. Talagang lahat po ng paraan ginawa ko para masunod ko ang Panginoon. At wala po akong tinignan o pinabayaan na makakapigil sa akin. Kaya po ako naririto ngayon. So, diyan lamang po, tandaan nyo, iikot ang destinasyon ng buhay natin na sigurado kasama natin ang Diyos. Sigurado na sasamahan tayo ng Diyos. Ano man ang mangyayari sa buhay po natin, o sa anumang nakakatakot na nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo. At kung tunay nga po na nakikita natin at tunay nga na naiintindihan natin na walang safe na lugar sa mundong ito, alam niyo po ba ang magiging ugali natin? Well, wala po tayong mas pipiliin, mas iintindihin una palagi, na mas matatag, mas sigurado, kundi ang gusto po niya, meaning ng Diyos, na hindi po niya tinago sa salita niya. Well, yan po ang panawagan niya sa mensaheng ito. Sapagkat may kaguluhan, maraming kaguluhan sa mundo, may nakakatakot, maraming nakakatakot, na hindi po natin naiintindihan o maintindihan kahit umaabanse ang karunungan po ng science at ganun din ang iba't ibang kakayanan ng tao na sobrang tumatalino. Pero pag-isipan niyo po, ang lahat ng ito ay parang hindi makita ang iba yung kabutihan sa nakakaawang kalagayan ng mas maraming tao sa mundo. Hindi po ba? Maraming hindi nakakaunawa na ang dahilan ng lahat ng pagdurusa sa mundo ay isa lang ang tunay na pinakadahilan. Ang paglayo ng tao sa Diyos na walang ibang plano kundi ang lahat ng maganda sa mga nilalang niya. Pero kapag tinignan niyo po, ang Diyos ay kailanman hindi nagdamot ng katotohanan para malaman ng lahat ng tao ang pagka-Diyos niya, ang lahat ng gusto niya, ang lahat ng kinakamuhian niya, ang lahat ng katotohanan na mangyayari sa mga hindi sumusunod sa Kanya. At ganoon din naman ang mangyayari sa mga sumusunod naman sa Kanya. Pero ano ang mas pinipili
ng mas maraming tao. Hindi po ba ang hindi sumunod sa lahat ng batas niya? Huwag niyo pong kakalimutan yon, sa lahat ng batas niya na hindi nila gusto. Kaya nagkakagulo po sa mundo. Hindi sumusunod ang tao sa lahat ng batas ng Diyos. Yun po yun eh. Ang sinusunod lang ng tao, yung mga gusto nilang sundin. Pero ang maliwanag na nakikita ko po, lahat naman ng magandang pangako ng Diyos ay kine-claim nilang mangyayari sa kanila kahit ayaw nilang sundin ang iba pang batas ng Diyos na ayaw nila. Pero ano po ang nakikita nating nangyayari ngayon? Well, maliwanag po nating nakikita ang inihula na sa Bible na mangyayari sa mga huling araw. Balikan niyo po yung 2 Timothy 3. Well, kung kayo po ay nagbabantay, makikita na ninyo iyang lahat sa inyo po o sa ating kapaligiran at sa mga nangyayari sa iba't ibang bansa na atin pong natutuklasan. Tandaan po ninyo na ang Diyos po kasi ay Diyos ng lahat. At alam niya ang lahat. At diyan sa nalalaman niyang yan, diyan po siya kikilos. Ano man ang gusto niyang ipatupad. At sa mundo pong ito, na-realize ko na hindi lahat ng nangyayari, ano man ito, ay hindi natin alam lahat ang reason. Di po ba? Hindi natin alam lahat ang reason bakit may inaalaw ang Diyos. Diyos na mabuti. May inaalaw din siyang masama. I said inaalaw. Hindi ko sinasabing gusto niya yung masama. Pero inaalaw po niyang mangyari. Well, kapag tinignan mo, parang ang hirap intindihin. Pero ang totoo po, isa lamang ang sigurado tayong totoo na maaasahan natin sa lahat ng oras. Sino po ito? Siya po ang nagpakilala na siya si Jesus. Kaisa-isang Diyos na kahit tagalangit po siya at kahit hindi siya tao, bumaba siya. Bumaba siya sa hindi niya kinagawian na tirahan o luklukan para lamang mailatag ang lahat ng pwedeng malaman tungkol sa kanyang kaharian. Well, nilatag niya. Itinuro niya ang lahat ng nakakalugod sa Diyos. At ganun din ang kinakamuhian ng Diyos. Nilatag niya lahat ang mga batas ng Diyos para lahat po tayo ay makasunod, para makasiguro tayo ang teacher and guide na pinadala ng Ama mula sa langit ay ang mismong banal na Espiritu Santo para maturuan tayo makasunod at maging banal po tayo. Well, I realize wala kang masyadong pagpipilian o wala ka namang basic na pagpipilian para masabing siguradong maganda ang future mo. Wala po. Isa lang ang daan o paraan. Ano po ito? Yung daan lamang at paraan lamang ng Panginoon Jesus. Wala nang iba. Kapag hindi sa daan o paraan po niya, 100% sure po tayo na kapahamakan lamang ang ating pupuntahan. Bawat paglihis sa daanan na tinuturo po niya ay paglihis din ito para makuha po natin ang lahat ng pangako niya. Yan po ang pinakaboses at pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao na nilalang niya.
At ngayon, mas pinapabilis pa niya ang pagpili. Sapagkat bawat paglihis o hindi pagsunod sa mga gusto niya, marami na po ang nawawala sa atin. Bakit po? Sa Kanya lang kasi manggagaling ang lahat ng kumpleto na mabubuti na kailangan po nating lahat. Ang pagpasok lang po sa langit na Kanyang kaharian, hindi po ba yan ang pinakamabuti at pinakaimportante sa lahat? Well, bukod pa dyan, habang sumusunod po kayo o tayo sa salita niya, nakakasiguro po tayo sa lahat ng pangako niya para sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Mga nananatiling nakatutok, nagbabantay sa mga pinapagawa po niya. Well, yan po ang buhay na dinadaanan ng tunay na nakakarinig sa tinig at pagtawag ng Diyos. Well, yan po ang mensaheng regalo sa inyo ng kaisa-isang Diyos na tunay na nagmamahal sa inyo, ang Panginoong Jesus. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Troms Go. Troms Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Troms in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Troms Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Troms Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.